Okay, yung Holy Father and yung His Holiness na title. Okay? Actually, hindi lang daw sa Catholic Church yung His Holiness. Yung Dalai Lama din. Sa Tibet, ang tawag din sa kanya is His Holiness, inyong kabanalan. Di ba? Pero yung yung Holy Father is hindi individual. Okay? Yung Pope who is addressed as Holy Father in virtue of his office. Okay? Yun yung dinidiscredit ng mga non-Catholic sa sinasabi bakit yung tinatawag na Holy Father yan. Eh hindi naman banal yan. Eh, sinasabi nga nung iba, nagkakasakit nga. Sabi ko hindi daw. Based dun sa explanation na tinignan ko, and as Catholic, kailangan ko rin malaman na yun in virtue of his office. Remember, ang nag-appoint kay St. Peter isang banal. Si Lord mismo, banal si Lord eh. So yung seat of St. Peter o yung office ni St. Peter as the first Pope and si Pope Francis as the successor of St. Peter, banal yun. And syempre, sinabi ko na nga yung father na leader. No? Isasama ko na rin dito yung word na pontiff, yung bridge maker between God and man. Kumbaga, parang ano yun Latin word yung etymology ng pontiff na tongue twister sa akin. Pero ang ibig sabihin lang yun is bridge maker ng Diyos at ng tao. Kumbaga yun yung kung kaya sinasabing vicar of Christ, ibig sabihin representative ni Lord. So lahat ng grasya is dumadaan sa Santo Papa papunta sa mga tao. Every time na binibless tayo ng Santo Papa, para na rin si Lord mismo yung nagbibless sa atin. Okay, parang ganon. Parang ganon yung lumalabas dahil siya yung pag naging Pope ang isang kardinal, siya na yung tumatayong representative ni Lord as of the present. No? Siya na yung may hawak nung panunungkulan ng mga apostles nung araw at ni St. Peter. Actually, baka although alam na to ng karamihan, Pope Francis is the 263rd successor of St. Peter. So yun, pang 263 na successor ni St. Peter. So dun pa lang, dapat nang galangin yung kanyang opisina. Kaya okay lang natawagin siyang Santo Padre o Holy Father dahil in virtue of his office. Pontiff, bakit siya tatawagin Pontiff? Dahil dun sa kanyang responsibilidad na nasabi ko na kanina. Yung bridge maker between God and man. So, yun lang po.